So, good morning everyone. I am Reggie Santiago from CAS 2E. Ang napili po naming report is Principles in Environmental Management, Interdependence or Interrelatedness. Living things are interdependent with one another and with their environment. Both the biotic and abiotic components are equally important in the ecosystem because the absence of one affects the functions and existence of the other and of the whole ecosystem. So, sinasabi po dito is, living organisms are interconnected with each other and their environment. Both biotic or living things and abiotic, non-living things, components are crucial in an ecosystem. The absence of any components affect the function and existence of other components and the entire ecosystem. Or, this principle emphasizes the intricate relationships within ecosystem. Every element, whether living or non-living, plays a vital role in maintaining the balance and functionality of the system. Disruptions in any part can lead to significant impact on the whole ecosystem, highlighting the importance of preserving all components to ensure ecological stability and health. So, yun po yun. That's all, sir. Thank you. Principles in Environmental Management, Diversity and Stability. Sinasabi ng isang paniniwala na ang isang diverse o magkakaibang komunidad ay mas matatag. Ibig sabihin, kapag mas maraming uri ng mga hayop o halaman sa isang lugar, mas balanse ang kalikasan. Dahil dito, may mga species na nakakatulong upang kontrolin ang dami ng iba pang species. Kaya naiiwasang dumami ng sobra ang isa lang at sirain ang balanse ng kapaligiran. Pero may isa pang paniniwala sa kabaligtaran nito. Ayon sa hypothesis na ito, may homogeneous o mas pare-parehong ang mga species sa isang komunidad. Mas matatag ito sa ganitong sistema. Mas kaunti ang kompetisyon at mas madali raw mapanatili ang balanse ng ecosystem. Change. We know that change is very natural in our ecosystem. So we have a natural change and also human-induced change. The natural change, including the natural evolved over time due to the various factors, including climate shifts, geological events, and biological interaction. These changes can enhance biodiversity and ecosystem resilience, allowing species to adapt and thrive in response to environmental fluctuations. So, human-induced changes, it is the human activities such as deforestation, pollution, and urbanization. So, these changes disrupt a natural process. Balance of nature. Ang ecosystem ay natural na pagbabago sa paglipas ng panahon na nakaapekto sa iba't ibang organismo. Ang mga pagbabago ay dulot ng tao tulad ng mga pagkaabala sa kapaligiran ay maaaring magdulot ng mga krisis tulad ng pagbabago like climate change and species. Prinsipyo sa pamamahala ng kapaligiran. Kakulangan ng mga yaman. Ang kakulangan ng mga yaman ay nangangahulugang may mga limitasyon at hangganan sa paggamit. Ang pagkuha ng yaman ay dapat nakaangkla sa mga konsepto ng pananatili at pagunlad sa matalinong paggamit. Ang ibig sabihin nito, ang likas na yaman ay gamitin natin sa tamang paraan at matalinong paggamit. Kakulangan ng mga yaman, kahit ang pinakamayamang likas na yaman ay nanganganib na maubos dahil sa labis na populasyon ng tao at labis na paggamit. Ang mga fossil fuel ay nanganganib maubos sa loob ng siglong ito dahil sa labis na paggamit para sa industriya at pagkonsumo ng kabahayanan na mabilis at lumalaking populasyon ng mundo. Ang polusyon ay masama sa ating kapaligiran. Nakakaapekto ito sa hangin, tubig, tsaka sa lupa. Gaya ng mga basura, pagsisiga, usok, tapos
Tapos. So, principle of environmental management, stewardship. Stewardship of resource means efficiency management by maintaining the balance between population growth and resource use. So, ni-maintain po nila ang pag-balance ng population growth then yung resource use po. Yun lang po. Thank you. Tutunan ko sa principles in environmental management is yung 6 principles na environmental management na meron tayo sa ating mundo. And also yung 6 principles na to ay gumagabay sa mga organisasyong pamahalaan at mga komunidad sa pagbuo ng ekspektibong strategiya. At yung pumukaw sa akin ng principle doon is which is yung sustainability na action without compromise, action that address the needs of the present without compromising the needs of the future generations, and also para ma-meet din yung own needs nila in the next future. Kasi if hindi natin sila titirhan ng mga needs na yun is might be mawalan sila nung ano yung gagamitin nila in their own life. Sustainability, the ability to continue something for a long time without harming people or the environment. So ang kakayahan ng ipagpatuloy ang isang bagay sa mahabang panahon nang hindi nakakapinsala sa mga tao o sa kapaligiran.